discussion nyo ng inyong circuits 2, which is yung ating Kirchhoff po at saka yung inyong mesh. So, I hope na naaalala pa ang Kirchhoff at saka mesh. So, there, naipasa ko po yung ating magiging Jamboard for this meeting. So, dyan po ako magsusulat for this meeting. So, usually po, naka-Jamboard po talaga tayo. So, I'll be presenting our discussion. Excuse me? With an interval of 10, from 10 ohms to 100 ohms, we could see that the value of the that the value of the current here, mag-share na rin po ako ng ating screen. As the value of the resistance increases. So, diba? If we substitute 10 ohms here, we have 10 over 10. We get? Yeah. Visible na po ba ang aking screen? Visible na po? Yes. Okay. Yes. So, attendance muna tayo. So, Abriza. We reach the value of 100 ohms. Ayan. Bagani. Present po, sir. Pantog. Present po, sir. Bailosis. Bailosis. Present po. Belgica. Present po, sir. Banafe. Present po, sir. Cabello. Present po. Cruzat. Present po, sir. Destreza. Present po, sir. Enriquez. Change the value of either voltage. Enriquez Joshua. Espiritu. Daw yung sinasabi. Present po, sir. Esteloso. The variable Present po. Pajarillo. Present po, sir. Faltado. Present po, sir. Ilagan. Present po. Ilaw. Present po. Ite. Present po. Laideros. Present po. Picaros. Present po, sir. Yanes. Present po, sir. Malto. Present po, sir. Mayuga. Present po, sir. Mendoza. Present po, sir. Pagkaliwanggan. Present po, sir. Panganiban. Present po, sir. Panopio. Present po, sir. Pentinyo. Present po, sir. Ramirez Kim. Present po. Ramirez Mark. Present po. Reyes. Reyes pala, sorry. Reyes. Present po, sir. Rosales. Present po. Godwin pala, sorry. Rosales. Gwen. Present po, sir. What we can do is we can the equivalency Saludo. of this problem. Present po. Ulit. Source 100 volts. Villas. Sorry, Villawan. We have Present po. Villas. a positive. Present po, sir. Okay. So, for our discussion for today, magkakaroon muna tayo ng short, ano tawag dito? Refresh ng ating Kirchhoff and mesh. Specifically sa Kirchhoff, since madidiscuss na naman natin yung mesh siguro is probably next meeting pa. So, Kirchhoff muna po tayo. So, balikan lang natin yung inyong natutunan last semester sa Kirchhoff. So, for example, meron tayo dito halimbawa ay resistor, bawa to ay inductor, bawa to ay battery, plus minus. Halimbawa dito ay bawa to ay resistor at saka capacitor. Bawa to ay 3 ohms. So, bawa ay 4 ohms. Ito ang bawa ay 5 ohms. Tsaka ito ay bawa ay 3 ohms.
So, if maaalala nyo, so ako na lang po magdi-discuss. Supposedly is ito ay recitation ko pa. But since we are lacking sa ating oras, so ito lagi yung tatandaan. So, syempre sa ating Kirchhoff, meron tayong current flow. So, halimbawa ito ay I1, halimbawa ay I2, tsaka ito halimbawa ay I3. Kindly get your calculator po para tayo din ay dire-diretso. Ha? So, makikisolve din po. So, syempre, una natin KCL. Rule natin sa KCL, kung ano yung papasok, equal dun sa lalabas. So, all the current entering a node is equal to the current leaving a node. So, dito, we could say that at here, we can say that it is equals to I1 is equals to I2 plus I3. So, yan po yung ating Kirchhoff. Sunod po natin dyan, syempre sa KCL yan. Pagdating natin ng KVL, sabihin natin ito ay loop A and loop B. So, sa loop A, alam natin na lagi yung tatandaan, pag sa voltage source, kung saan lumabas, yun ang sign. At the same time, sa sa sign naman ng resistance times the current, kung kasabay, negative. Kung kasalubong, positive. So dahil dito'y kasabay, kita nyo yung ikot natin is clockwise at ang ating I1 ay going clockwise din. So we could say that it is simply equal to negative 3 plus 4i. And since ang ating current ay I1, so this is I1. So lumabas siya dito sa ating voltage. So sabihin natin ito ay 20 bar angle, 30. So this is minus 20 bar angle, 30 equals 0. Kakalimutan yung open and close parenthesis since yung negative natin dito is yung buong po nating voltage source. Hindi po yung magnitude, hindi po yung angle. So, pag nilipat po natin sa kabila, we could say that 20 bar angle 30 is equals to the negative of 3 plus 4i times I1. So, we could say that I1 is equals to 20 bar angle 30 divided by negative 3 minus 4i. So, lalabas natin dyan is 20 bar angle 30 negative 3 minus 4i. That would give us a value of 4 bar angle 156.8699. So, yun po yung ating I1. So, pwede natin siyang i-store sa CalQ. Shift store A. Sunod natin KVL dito kay loop B. So, we could say that it is simply equal to 20 bar angle 30 dahil lumabas siya sa I2. And dahil kasabay siya, so it is still minus 5 3i. But always remember that sabi nga natin sa ating circuits 2, pag po capacitance, it should be negative. So, dapat ito ay negative 3i. So, kahit hindi sinabing negative, automatically, it is negative. So, minus 3i I3 equals 0. Lipat natin sa kabila si I3, so it is simply equal to 20 bar angle 30 is equals to 5 minus 3i I3. Divide both sides by 5 minus 3i. So we could say that I3 is equals to 20 bar angle 30 all over 5 minus 3i.
So, dito, so 20 bar angle 30 all over 5 minus 3. So, dyan, lalabas natin ay 3.4230 bar angle 60 point 963. Measuring device connected So, pwede natin siyang i-ship store sa B. series And based on our KCL, with so ship store muna natin ito sa B. and is used to measure So, refresh lang natin the ito. amount of current flowing. So, pag ginawa natin yan, Later on, we could say that discussion on this I3 to, I1 to, ang hinahanap natin na lang is I2. And by manipulation, I2 is equals to laboratory I1 minus I3. So, it is simply equal to to discuss A the minus, electrical which is instruments that we use uh, in the laboratory. 157.9637 And also have voltmeter na or angle negative 1.0878. So, yan na po yung ating mga magiging current. So, dyan po, yan din po yung ating application na gagamitin sa Kirchhoff sa ating problem sa transformer. At the same time, yung mesh, dapat po, as much as possible, tanda din po. So, hopefully, mabalikan, mas ma-enhance since mas mahirap pong aralin ang ating Kirchhoff. Mas mahirap pong aralin ang ating APA kung hindi po tanda ang Kirchhoff at mesh. Yung Thevenin, yung Norton, yung nodal, gagamitin natin siya sa ibang problem. But, yung most na kailangan natin talagang gamitin ay Kirchhoff at mesh. Yun po yung pinaka-gamit sa lahat. Though, mas maganda dapat, kung tutuusin talaga, hindi pala dapat, mas maganda. But, kung tutuusin, dapat tanda nyo lahat ng network analysis. Okay? So, yun lamang po ang refresh natin sa ating Kirchhoff para po hindi masyadong maging mahaba ang discussion nun. So, ang sunod, syempre, punta tayo sa ating transformer. We say that there is a So, sa transformer, that's a symbol of bago tayo pumunta mismo sa equation ng transformer, dadaan tayo saan? Doon sa, so na-introduce ko na naman sa inyo si transformer. So si transformer ay wala siyang rotating part. So siya ay ginagamit ng magnetic coupling. So yung ating coupled coils. So nagko-coil tayo ng dalawang coil at dahil doon nagkakaroon tayo ng transformer. So nagtatransfer ng energy from one circuit to another. So mutual inductance, syempre, yan yung dalawang coil that are close proximity. Ibig sabihin, magkatabi lang sila. Hindi sila magka-connect. So dahil magkatabi sila, nagkakaroon ng magnetic flux at saka nagkakaroon ng inducing voltage. So, yan na yung ating magiging mutual inductance. So, ito namang Faraday's law, ito na may na-discuss na sa inyo. So, alin ba yung part na talagang self-inductance na i-discuss na din? So, alin bang part yung hindi talaga na-discuss? Yung ating tinatawag na mutual inductance. Yun po yung talagang hindi na na-discuss since usually talagang dito yan dinidiscuss. But some, dinidiscuss pa din yung mutual inductance. So, mutual inductance is the ability of one inductor to induce a voltage
across a neighboring inductor. So, same ng unit ng inductance, it is measured in Henry. Okay? So, ngayon, paano natin siya isosolve? So, alam natin that we have a series and a parallel inductor. So, umpisahan natin sa series. So, alam natin that pag series, so dalawang inductor, yan. Ngayon, si inductor, pwede natin yung magkaroon tayo ng, if tatandaan natin, naaalala natin, the total inductance is simply equal to L1 plus L2. So, para lang din yung resistor. But pagdating kasi natin ng mutual inductance, meron na siyang mutual inductance. But always remember that there are two different kind of mutual inductance. Yung meron tayo doon sa series AD at saka yung opposing. So pag sinabi natin AD, pareha siya ng pareha siya ng sa that conversion ng polarity. Pag naman opposing, magka-opposite. So example ng AD. So umpisa natin sa series AD. So pag sa series AD, dapat po ay parehas. Paano pong parehas? So, unang situation, yung dot conversion po natin is sa enter. Pumasok yun doon sa, yung atin ay pumasok sa dot conversion. So, dapat pagdating dito, dito din sa pumasok. Yan po ay series AD. Pag naman po series AD, halimbawa dito na siya dyan sa lumabas, ibig sabihin dapat dito din siya sa labas. Okay? So, ang formula po natin dyan, L total is equal to L sub 1 plus L sub 2 plus, meron na tayo na 2 times the mutual inductance. Question? Clarification? 4.5 times 10 to the negative 3. That's sir. What should be May question po? our resistance? Sigurado? So, if there are no further question, let us continue sa sunod. Sunod naman natin is what we call as the series opposing. Pag naman series opposing, halimbawa itong inductor, so ibig sabihin kung siya'y entering dito, so siya ay dito ay leaving. Halimbawa naman dito, siya ay leaving, dapat siya dito ay entering. So, yun po pag series pa din, pero opposing naman. So, ang formula po natin dito is L total is equals to L sub 1 plus L sub 2 minus, More examples. Wait lang. 2 minutes. minus 2M. So, yan naman po pag series opposing. Okay? Is there any question or clarification? Feel free to ask po. May tanong? Sigurado, ha? Sir, Yes po. yun pong sa series opposing, yung pong sa una ay enter, tas po yung dun sa katabi ay leaving po. Giving na. Yes po. So, ibig sabihin siya po ay magkaiba na ng polarity. Katulad nito, ito namang isa, leaving sa una, entering naman doon sa ikalawa. So, ibig sabihin, magka-opposing po sila. Any other question or clarification? Sigurado, ha? So, syempre, nandiyan pa din yung ating parallel. If maaalala natin, our parallel, parallel na yun. Parallel, so, halimbawa, dalawang inductor. So, formula natin yan dati. Siyempre, all total is simply equal to 1 over 1 over L1 plus 1 over L2, which is equals to
L1, L2 all over L1 plus L2. Yan yung ating parallel. Ngayon, meron pa rin tayong parallel aiding at saka opposing. Pag aiding, big sabihin, o siya pa entering dito, dapat siya ay entering din dito. Pwede rin pong kung leaving dito, leaving din po yan dito. With the formula of L total is equal. Wala po kasi itong parallel yata sa inyong module. So L total is simply equal to L1, L2 minus M squared all over L1 plus L2 minus 2M. Okay? And that is all. Okay. The voltage will decrease as a result because Yan po pag initially parallel correct opposing. because the initial reading of the ammeter is Last but not the least, yung parallel aiding pala. Pag parallel opposing, going back to the linear proportionality or in the relationship. so dapat po ay oppose. So itong dot conversion, itong sunod na dot convention, di ganyan. Or, if the voltage decreases, there is a dito sa baba, and then dito sa taas. So dyan naman, L1, L total is equals to L1, L2 minus M squared all over L1 plus L2 plus 2. and what is the Yan naman po pag parallel opposite. we have two scenarios. So, question or clarification? Where if Feel free to ask po. voltage source here So, tingin ko naman matatapos pala natin on time. Since early din naman kami nag-dismiss last meeting doon sa ibang section. So, kayo naman late nag-start. So, kaya I see na matatapos din natin to on time. Okay? So, is there any question or clarification? current I Guys, nasa basic pa lang po tayo ha. Sana po ay pag may tanong, magtatanong para maagapan agad, mas madaling maintindihan. Kasi kung hindi talaga naintindihan yung una, mas mahirap pong intindihin yung ikalawa hanggang sa huli. Excuse me. So, yun po yung tinatawag nating dot convention. Yan po yan. we have again the battery So, ngayon, syempre, connected in series. dito, meron tayong dalawang klase ng circuit. Etong isa, yung magkahiwalay siyang circuit, pero sabi nga natin sa mutual inductance natin, hindi sila directly connected. So, ibig sabihin, if mapapansin nyo, dito sa problem, wala siyang physical contact. Meron lang siyang mutual inductance. So, wala siyang direct connection. Well, dito naman sa kabila, meron na siyang connection pero hindi naman siya directly na lahat since meron pa pong iba sa circuit. So, syempre, magkakaiba po yan ng approach sa pagsasolve. At the same time, magkakaiba pa rin po, depende kung yan ay aiding or opposing. So, based on this problem, ano po kaya ito? Aiding or opposing? If current we have the voltage 10 volts, Aiding po. Correct. Aiding din po ito. yes, So, ibig sabihin, okay, we can yan ay yung ating magiging circuit. So, in order to solve this kind of circuit, magkakaroon po tayo ng tinatawag nating induced current. So, magkakaroon po tayo dyan ng additional voltage source or yung sa induced voltage natin.
So, paano po natin yan gagawin? So, please listen carefully para po hindi malito ha. 4.05 ampere. So, unahin natin Ito, sa, tapos sa excuse me. 0.05 ampere. Welcome to our lecture online. So, dito, if mapapansin ninyo, ang given natin ay, If we have questions, bakit hindi makita? always chat 4 hours. questions in the chat box. I can see your answers naman on my screen. Now, calculating the initial resistance, since there is no change in the resistance. So, ayan. we can So, solve 12 bar angle 0. the value of the resistance here. 2,000 ohms or 200 ohms. Which is which? So, this is 12 bar angle 0. Tapos, Let's double check. 200 ohms. ang sunod, inductor Okay, capacitor. that must be 200 ohms. Capacitor pala. Capacitor. Okay. Tapos, Therefore, the resistance Inductor. is 200 ohms. Siya po. Sige. inductor. Okay. Since in the problem, going back to the System. problem, we say So, that 4, 5, 6, 12. eliminating So, the ito'y 4i, of the 5i, in the value of the resistance. 6i, What can we say 12 about ohms. this resistance? mutual inductance of In 3i. scenario number 2 or in the second condition? Okay, pwede daw. So, For the resistance yun nga pang problem here natin. should be 200. So, dito sa problem na to, Because we're talking ang gagawin po natin, since so, ito pala ang end natin, ito ay aiding. So, kahit naman nasa baba yan, aiding pa din yan. So, ang rule natin, pag ganitong mutual, or kahit naman sa single, magkakaroon tayo ng tinatawag nating induced S2 from Ohm's law again, natin, or yung tinatawag nating induced current. we have So, si induced current, is equal to I up. halimbawa, ito ay, hindi pala halimbawa, ito ay I1, so loop I1. We have current I2. So, dito ang gagamitin natin is Kirchhoff. Bakit po Kirchhoff? Since yun po yung pinakamaigse, at hindi po pwede po dito ang mesh. Bakit sir hindi pwede ang mesh? Kasi di ba si mesh nakadepende kay mga loop. Eh ito naman kasi, single loop lang to, ito yung single loop. Kasi hindi naman sila physically connected. If makikita nyo sa problem na to, hindi siya pwedeng i-mesh. Kirchhoff lang since wala siyang physical connection. Yung next sample, itong sample na to, ito pwedeng Kirchhoff, pwedeng mesh. Bakit siya pwedeng mesh? Since meron na siyang physical connection. Talagang dikit na yung, meron na siyang connection yung dalawang inductor. Okay? So dito, dahil meron siyang tinatawag nating induced current, magkakaroon tayo ng voltage source. So, bakit nagka-voltage source? Alam naman natin that if there is a current flowing and there is a resistor or impedance, that would be equal to a voltage. Kasi di ba sa alala natin, voltage is equal to current times impedance. V is equals to IZ sa ating circuits 2. Ngayon, dito, pag naglalagay tayo ng tinatawag nating induced current or yung ating dependent voltage source, so ibig sabihin, para voltage that is PS1. malalaki natin ng konti. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng induced voltage source. The value 6 volt. Di pala to connected, sorry. Therefore, delta V Yeah. or the change in the value of our voltage is Ngayon, 4. paano natin ipipredetermine kung saan ang direction ng current? So, sa direction ng current, lagi niyong titingnan if it is aiding or opposing. So, if aiding, opposite. We have A. If opposing, same.
dito sa circuit natin na ito, so I1, Okay, another solution. ang induced current natin dito ay I2. So ngayon, i-determine natin, paano ba si I2 nakaka-apekto sa circuit ni I1? So pwede kasi yung pababa or pataas yung flow ng current ni I2 kay I1. Ngayon, para malaman mo yan, check mo muna kung siya ay aiding or opposing. And makikita mo siya ay aiding. And napansin mo dito na si I2 ay pataas or papalabas ng dot convention. So, ibig sabihin, kung ito'y pataas, ito dapat ay magiging pababa. Ganun po pag aiding. So, ibig sabihin, ang current natin ditong induced current ay pababa. For both condition does not change. Ngayon naman, sunod, i-check mo naman si dito tayo. So, paano natin makikita yung induced current dito? So, check natin si I1. So, si I1 ay pababa. So, paano siya makaka-apekto kay I2? So, kung pababa siya, so makaka-apekto siya kay I2 ay pataas. So, ibig sabihin ay, ito ay magiging pataas. So, since ito ay pababa, so ito ay plus, ito ay minus, ito ay pataas, ito ay plus, ito ay minus. So, magiging value po niyan is yung ating mutual inductance, which is, ano bang mutual inductance natin? 3I. Equivalent to Tapos dahil ito ay ang induced current natin dito ay I2, so ito ay magiging 3I, I2. Ito naman, dahil ito ay 3I pa din ang ating mutual inductance, ang kanya naman pong induced current ay from I1, so 3I, over I1. and if Question or clarification? should we get the value 6 volts also? Pwede pong magtanong if nalilito. If we arrive at Okay? the same value, So if there are no further question, let us now proceed on solving. it's unclear. O, sabihin natin at loop I1, so alam natin kung natin clockwise at ito ang flow ng current. So we could say that it is simply KVL at I1. So let us now solve. Delta V. So lumabas sa 12 bar angle 0. We have So mapapansin natin dahil kasabay, so siya ay minus. considerations. We simply Remember, pag capacitor ay minus, so minus 4I yes, Mr. Mac. plus 5I I1. Tapos dahil lumabas dito, so plus 3I The voltage I2 is not negative equal because 0. Pwede nating ilipat sa kabila ang I1. So that would be equal, or pwedeng pala, sige, para that would be negative. So this would be 12 bar angle 0 plus 3I I2 is equals to negative 4I plus 5I. That would be I na positive. So that would be equal to I I1. Kasi pinagsama na natin. We could divide both sides by I Pero para makuha natin si I1. we're only talking about the Okay? amount of the voltage. So if we're going to divide 12 bar angle 0 We don't have negative voltages. over I, that would be equal to I1 Sige, okay na. is equals to Nagkakaroon negative tayo ng 12I voltage depending on the position 3I of polarity. Noong my over I But in this case, when we talk about the change in plus voltage, 3 from 10 volts I2. it becomes 6 volts. That would be our Just for- equation we do not number need 1. to drop the negative sign. And for equation number 2, Did I answer your question? KVL at 2, Okay, sige.
Okay? Is that clear to everyone? So, let's try. So, tawag tayo. So, shift run. Sige. Ito kaya? So, ilang kayo sa klase? Proceed to 37. series circuit. So, ayan. Shift random 37, number 12. Number 12 is Esteloso. So, could you please try to use KVL dito sa ating loop 2? Ano kaya magiging KVL natin dito? I won't Esteloso. if na lang, nalilito, we could go back onto this topic. Pero as for now, I would assume na medyo alam niyo na siya. Nandiyan pa ba? Yung nalalaman. Ay, nawala na? Okay, for Nawala na yata? For series resistor, or resistors in series circuit. Michelle? Esteloso? For any number of Okay, so nawala na. resistors connected in series, Nag-attendance lang yata. the total resistance Sige, is the let's sum of each individual. call another one. Ite. Okay. Number The 70. total resistance is the Low po. So, ano kaya magiging KVL natin dito? individual values of each resistors. Sa loop na to. And Negative J3I po. I1. I sub 1. each resistor Ano pa? series circuit Tandaan, pag voltage source, kung saan lalabas. resistors. Saan ba siya lumabas? Ito ang ikot natin. Mapapansin mo, ang ikot ni I to I clockwise. So, labas. Tapos, pagkasabay yung current, negative mamaya dun sa current times sa impedance. So, ano magiging sign natin kaya kay 3I1? Positive po. So, 3I1, I sub 1 po. tapos, plus or minus? In series. 6I. As I mentioned, Since, ano bang flow ng current? Di ba clockwise din? Clockwise. So, kasabay ba siya or kasalungat? resistors Kasabay po. So, pagkasabay, ano siya dapat? Plus po. Plus ba? So, check mo nga dito sa una nating example. Ito'y kasabay din. another note here at Wala So, po yung flow clockwise. minus So, po. diba Minus. minus? So, minus and so on. 6I. 6I. Section of Dahil ito'y resistance, so wala siyang imaginary. So, ano siya? Plus or minus? one note Plus po. Plus 12 12. I sub 2 po. I sub 2 equals 0. 0. Correct. R2, R3, So, dito, pwede na natin siya i-transpose. So, magiging 3I value of this resistance is equals to I1 pala. 3I I1 is equals to equation. 6I plus 12 And I2 current, equals, ayan pala. since So, divide both sides by here, 3I. flowing from the voltage source, you will notice that the current So, we could say that I1 is equals to 6I I2 passing to divided by 3I I3 is equals to 2 and I plus passing at resistor 12 over 3I current negative 4I. So, minus 4I quantity kasi diba, I2. kung dadaan din siya dito, it's the same So, yan yung magiging dalawa mong equation. So, you could use the process of elimination. Pwedeng equal, pwedeng Cramer's rule, pwedeng yung sa determinant. Kayo po ang bahala. So, let us try to solve this using in series circuits are equality. Equate natin. So, ibig sabihin, I1 is equals to I1. So, we could say that negative 12I plus 3I2 single close path is equals to quantity of 2 minus 4I source voltage I2. Lipat natin sa kabila si 3I2. measured up So we could say that voltage dito negative 12I is equals to
Loss R3 quantity 2 minus 4i minus 3 I2. voltage drop or voltage across That is that would give us negative 12i is equals to negative 1 minus 4i I2. So divide. Negative 1 minus 4i. Negative 1 minus 4i. So we could say that, sorry, we could say that I2 is equals to Those are the three formulas negative 12i for relationship. over The voltage negative 1 minus for 4i. series connected resistor. That would give us a value of Series circuit. 2.9104 Sabi naman daw dito, bar amount of power in a resistor or in a series resistor angle is equal to 14.0362. powers in each resistors. Okay. Remember that when Pwede na natin siyang i-shift store A. power is equal to ano nga ba na Wala nga fit marker. Oh. chapter 1, what is the formula for power? Shift store A. Multiplied by shit. V or V multiplied by I. Now, if Shift we'll store. go back to our circuit here, if I have voltage and resistor or voltage Ngayon naman, in resistor R1, kunin natin si I1. So we could say that I1, substitute lang natin si I2. So I1 I can rewrite is equals to 2 minus 4i times I2, which is alpha A. V sub N, I sub N. So we could say that it is simply equal to The power across resistance R1, I have V1, I1 13.01582 plus V3, I3 plus bar angle negative 49.3987. total power. So yan na po yung ating magiging I2. If Question or clarification? for the circuit, we can just either get the Feel free to ask po. and multiply with the May tanong po ba? Yes po, Mr. circuit. May tanong? Sir, Yes paano po. po pag ang angle pong ginamit doon sa final answer po sa I1 ay yung positive, ano po, positive Okay na lang yun. angle po, no? Okay lang. Ayos lang po yan. Okay po. Thank you po. Okay lang yan. Pag i-convert mo sa positive. Okay lang yun. Any other question or clarification? Yes, Mr. Reyes? Sir, okay lang naman po na maging baliktad po yung sign convention ng ano po, no, ng pagka-KVL. Basta po yung final answer is same lang din. Yes po. Pwede naman po kung ang gamit nyo is yung... Meron kasi yung gumagamit ay counterclockwise. Pero mga ginagamit ay kung saan pumasok tsaka pagkasabay positive. Basta pwede naman po yun. Okay po. Same lang naman yung lalabas. Any other question or clarification? So, if there are no further question or clarification, let us proceed to our next example. So, for our next example, same lang po. Balik na rin lang natin. Gawin natin siyang opposing. And since we have here So- I1, I2, I3, I sub N, we can replace that by So, for opposing, and we will be left with V1 plus V2 plus V3 plus up to V sub N. But what is the value V1, V2, V3, V plus V sub N or the sum of these values? Equivalent to
they are equivalent to V sub S or the voltage source. O di, we can rewrite this nga pala, this V total as Yan. Vs. So, pag sinabay naman natin opposing, It's same with this formula. ganito naman po. Same lang din po na magkakaroon tayo ng induced currents. Ang rule nga lang, pag opposing, kung halimbawa, di ba, dito, sa I1 loop, ang nagiging induced current natin is nakabase kay I2. Si I2 na loop, nakabase kay I1. So, dahil siya yung opposing, dapat magiging parehas. So, halimbawa, si I1, I total R total. ang induced current niya ay I2. So, i-check natin si I2. Si I2 ay Simply substitute this pataas. Vs to this Vs. So, ibig sabihin, Total now becomes dapat dito ay Vs pataas din. I total. Substituting this Ang value induced current dito ay magiging will get pataas. I total R So, total. dito naman, Tama. magigets po ba? By substitution Vs equivalent to I total R total. Will get I total R total I total. Yes po, sir. Is that correct? Okay. So, dito naman, Therefore, sa induced current natin dito ay, pakita mo sa I1 ay pababa. So, dahil siya ay opposing, so dapat dito ay pababa din. And dahil dyan, I want to express IS in terms of drawingan na natin na R total. Sorry, this is I total VS R. So substituting again, drawingan natin na kanya I total in this equation, V total Voltage source. becomes Sir, nga po pala, bakit po pala diamond, but hindi circle? Di ba pag circle, it is independent voltage or current source. Pag diamond, it is, pag circle, it's independent. Pag diamond ay dependent. So, kaya siya dependent kasi di ba, nakadepende yung ating voltage source na to kay I2. Ito namang voltage source na to, nakadepende kay I1. Kaya po siya ay diamond. Because it is a dependent voltage source. in the series. So dito, Is that clear to them? positive. Okay, naging X na. Positive, negative. This is positive and negative. And then, Okay. magiging Kirchhoff na rin lang po. So let us try KVL at 1. So let us try. So can shift random 37. Number 13. No? Fajarillo. Let's go back exactly at So si Fajarillo, ano pong ano pong makukuha natin? Ano po ang ating magiging value? Ano pong KVL natin, Mr. Fajarillo? Ano po, sir? 12 bar angle 0 Tapos, minus 4 I or I, ay plus, minus minus din. Bakit minus. minus? kasi po capacitance. Okay. Tapos, Tapos po ay minus pa din po. 5 Minus pa minus din? 5. minus 5i. Tapos, Tapos po ay minus 3i. Ay, close parenthesis na po. Tapos minus 3i i2. so, okay. So, sino kaya ang sige. Random uli natin. Para 25. Mr. Panganiban, saan kayang part medyo nagkaroon ng
konting error? Mr. Panganiba? Wala, wala po siyang I1. Wala pong I1. Saan po dapat may I1? Pagkatapos po nung close parenthesis po ng negative 4i minus 5i po. Ano? Dapat to ay may I1. I1. Ano po kaya? Akala ko naman sa ano. Meron pa po ba? Lampat sa Ano? Ano meron? Bakit? Ano meron? Blood. What? Eh, tsaka po si ano si Adi. Ano po kaya? Na ano, magpalutuan ng aga-aga. Paglantik tayo. Meron pa po ba? Okay, sige. Mr. Buenafe, ano po kayang mali pa? Sir, yung 5i po, dapat positive po yung maging, ano yan, Okay. Mr. Buenafe got was it. equal 0 po. Alright. Okay. So, dapat po ay positive yung ating magiging, since inductance na siya, so positive na po dapat siya. So, equals 0. So, if we're going to transpose this, so magiging 12 bar angle 0 minus 3i I2 is equals to negative 4i plus 5i, which is equals to I1. So, if mapapansin nyo, magiging I1. If mapapansin nyo, ang pinagkaiba lang niya kanina ay this is plus 3i2. So, dito naman magiging minus 3i2. So, yon. So, divide both sides by I. So, ibig sabihin, we could say that I1 is equals to, ano kaya magiging value ng I1 after we divide both sides? So, let us, Tayo magpatay ng mga sambil kapag sana mo siya. Hindi ko ano, schedule this. wala. This exam week natin ng midterm ay wala ang faculty. Ay, hindi pala. Nga Friday lang pala. RS ko. Sabado meron. Exam week. Linggo. Okay. So, number 10. Enriquez. Ano kaya magiging final? Adjust yata yun. Yung sa atin, i-adjust. Walang schedule. Saan kang alis ka? UPS. UP? P. UP? LP. Ayun. Wow. Enriquez. At least yung sa kalap. Hello po, sir. Ano po kaya magiging value? Rinig po ako. I1 is equals to? Wait lang po. Okay, sige. Hindi po ready calculate. Sa iyo, ano eh, ang lamig sa yan. Centralized na yan. Ang ganda talaga sa NQ. Centralizer ang lamig. Ano lalabas? Results. Kailan nag-RS con? October? 18. Kailan pang RS con? 18. September? Hindi, October. October 18. October 18? Exam week. 14 to 20 exam natin. Di pa nga correct. Akala ko kung lalaban eh. Di ba pala sila rin? Sa buwan ka lang, hindi pa ko. Naman si... Hindi ko parang yun na lang mga kaso. Kasi ano, dapat ano pinagagawa mo na preparation ko. Kasi pwede kong gamitin yung letter. O, pasak mo ako, parang yung letter kasi papapasukin mo dito sa letter. Eh, wala ka. Sa all
Oo nga, no. Kung walang pasok yung estudyante ng linggo, ba't mo i-require pumasok? Di ba considered na siya as quasi na lang? Kasi di ba sabi dapat 5 hours lang? 3 hours lang. Opo, yung 10 hours naman ako. Make better naman. So, approve yun. Di ba, pero sige mo naman. Papaprove yun. Ay, kaya nga gumawa ka ng letter. Tapos nga ID ng firma. Para ako ko ba ako? Oh, ito mo naman din. Pasok tayo sa national. May place na pinag-national. Baka gusto mo lahat ay nagyan natin ng national. Ano po lalabas? Negative 12i minus 3i2 po. Negative 12i 12i minus 3 minus 3. i sub 2 po. Correct. Request. Kapag-attendance sa pala to. Okay. Sunod. So, sunod naman tayo na Ay, may budget. so random Dati ang table niya dito, wala din nagapuha. 37. Iwan ng kape, mamagay, wala. Number 1, Sa Ravel na Abriza. Ano kaya ang magiging KVL na sunod? Sir, rinig po ba ako? Yes. Sa kabila, KVL. Wait. Dito naman tayo. Ay, di ilang hours lang. Magiging ano po siya, sir? Malabas. Negative 3i i1 Pag hindi pa sila Okay. section. Ano po? tapos minus po Minus Parang peak. 12 Baka ayaw lang sugatin mo. 12 plus plus 6i 6i, tapos i2 po i2 equals 0 po. equals 0. Correct. Kung ano, parang araw-araw na rin napasok. Anong araw ka gawa ng pasok? Tuesday, Wednesday, no? Tapos may overload pa ng Tuesday. Tuesday, Wednesday ka walang pasok. Friend na pasok. Napasok pa ng overload ng Tuesday. Di ba? So, maybe overload sa So, magiging ang value natin dito ay, let us say, this is 3i1, negative 3i1 is equals to 12 plus 6i, i2. Divide both sides by, so i1 pala. Divide both sides by negative 3i, negative 3i. Ano kaya pong magiging final answer ni i1? Final equation? So, number Sabi, hindi ko alam kung pala ng upload ko nagsisimula. Akala ko pa sa 22. Mayuga. Kaya hinahabol yung mga Ano po ay magiging final? pa-copyright. Ano? Po. Example na. Go lang. Yung matapos sa level 4 base to me, hindi na naubos yung kaagong tayo. Pag kaya tama yung paningin, Ano po? 4.4721. 4.4721 4721. Bar angle bar angle 116. 116 .5651 po. 5651. Ano pa? I2. Nakalimutan ng I2. Okay? So, yun po yung magiging sagot natin doon. Okay. So, pwede rin po, to be exact, so pwede natin siyang gawing fraction. Complex, rectangular form. Lang. So, pag na-rectangular form natin siya, so, so, it is simply equal to, sige, rectangular form na lang natin, pero daw tama naman yung sagot niya, para lang hindi mahaba. So, it is simply equal to negative 2 plus 4i i2. So, equate na natin sila. We could say that negative 2 plus 4i
I2 is equals to negative 12i minus 3i. Lipat sa kabila yung 3, minus 3, I2. So, magiging 3 minus 2 plus 4i. I2 is equals to negative 12i. Divide both sides. So, 3 minus 2 is 1. So, 1 plus 4i. 1 plus 4i. So, I2 is equals to negative 12i over 1 plus 4i. So that would give us a value of Okay, nandito na ulit. 2.9104 bar angle negative 165.963. All the series. So pwede natin tong i-shift store A. So this is I2. We have here Shift store A 36 times. para hindi po mawala. Or 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms. Tsaka hindi magkaroon ng route off. After that, we could now get I1 which is equals to negative 2 plus 4i times alpha. Letter B. That would give us a value of Resistor. Letter C, voltage drop or voltage across resistor. And letter D, the individual power of source. 13.015 And the total power. 8 or angle negative 49.3987. Solve for giving total resistance, current voltage and power. Question or clarification? Pwede pong magtanong. So, yan po yung pinagkaiba ng aiding sa opposing. Total resistance. Now, to understand our Question or clarification? the equivalent. Pwede po. Sir, during exams po ba yun sa solutions po, pwede po ba kapag mahaba po yung value shift store A na lang po tapos A na lang po yung susulat sa solution? Pwede po ba yun? Pwede naman po yun. Basta syempre, papakita nyo pa din yung equation. Kung baka katulad ko, dito, ipinakita ko pa rin na ito yung I2, tapos ini-round off ko siya, pero may nakalagay akong arrow na shift store A. Kaya ang ginagawa ko, pag nag-arrow ako, tapos nilagyan ko ng A, binibilugan ko. That signifies that it is constant sa calcu. Tapos pwedeng ganyan, A na lang din. Okay? Okay po. Okay po. Or much better if ang halimbawa, mas maganda sana o sa exam, dalawa yung color nyo ng ballpen. Halimbawa, lahat ng constant sa calculator ay color blue. So, pwedeng gawin nyo din to ay color blue para kita ko agad na yun ay A. Kasi minsan, pati kayo, minsan nagkakamali kayo pag kayo mismo nagsosolve. Napapa-variable na siya. So, pwedeng gawin nyo to yung A din, ganyan. So, para malinaw agad na siya ay constant. Okay? So, halimbawa naman, naubos na yung ating variable A, B, C, D, E, F, X, Y, M. Pwedeng maggawa kayo ng sunod na A2. Malalagay mo lang siya A sub 2. So, para makita ko siya ay yung panibagong value ni A. Baka kasi minsan yung variable kulang ang siyam. So, pwede naman po. Edi i-store nyo siya sa A uli. Magiging A sub 2 na siya. And then B sub 2, C sub 2, D sub 2, E sub 2, F sub 2, X sub 2, Y sub 2, M sub 2. Halimbawa, naubos uli yun. Edi magiging A sub 3 na. Okay? Pero parang namang masyado nang madami yung variable eh. Hindi naman yata kayo aabot. Okay? So, question or clarification? Sa final answer lang po tayo nag-round off. Yung mga final answers. Any other questions? Clarifications? Sige. So, if there are no further questions, let us proceed sa next example. So, itong example na to, sa face-to-face na natin to sagutan. So, dito na muna tayo.
So, determine the voltage, VO. So, draw ulit tayo. Ba't magkaiba? Resistor. Resistor. Sige. So, this would be probably our final example. So, napakabilis po talaga kasi ng 2 hours. Connected to our 120 volts voltage source, and the value of this resistance is 60 ohms. So, 648. And also, for letter D, the total current and the individual current of a resistor. Balik ko lang ng context. Ngayon, if we have an equivalent circuit wherein we have VS or our 1,5. total, we have our R total, what value of current can we get using this or using this Okay. equivalent circuit? Because So, if I have a current, sabihin natin muna siya ay AD. circulating Dalawa naman ba? inside this equivalent circuit, For a while. what is the value of I there? Ano tawag natin sa current na yun? That should also be equivalent to. Sabihin natin to ay AD. Do you follow? Since we already get this equivalent circuit for letter B. So, yung nasa example is opposed. Sabihin natin AD. So, shift random. Current ay total from Ohm's law is equal So, sino po ang source or number 21? Malto. So, could you please give me the first equation ng ating KVL? Sige pala. Hindi pala. First equation. So, ano pala magiging 60 sign ng ating, sorry for the wrong question, ano po pala ang magiging induced current natin? Refer to I1. So, ano magiging induced current natin? Pataas or pababa? Pataas po. Pataas. Bakit po pataas? ay total equivalent. Pataas po ba? Bakit po pataas dito? Now, going back to the circuit, that means Siya ay aiding. So, alala natin, ano bang rule natin pag aiding? Pag aiding, kabaligtaran ng ating induced current. Okay? So, pataas po kaya or pababa? Ito ay induced ni I2. Pataas, I2. Pataas po. So, dito naman, ano naman po siya? Pataas po or pababa? Pataas din po. Pataas din. Okay. So, sige, let's try another. Number 23. Mendoza. Ano tawag na ba yata si Mendoza? Hindi pa pala. Mendoza. Ano po kaya? Na-agree po ba kayo? Or you have a different answer? it's the same current that flows through each resistor. Tama ba? Mendoza. I total is the same current that will flow to each resistor. Do you agree with me? Okay. Therefore, according to the laws of working, or the Hindi po kayo marinig, Miss Mendoza. Agree daw Yeah. po siya, sir. Ano pa? Agree daw po. Nag-comment po. Okay. So, any other? Meron kaya? Sino kaya magdi-disagree na if titingnan nyo, pag aiding, anong rule natin pag aiding? Pag aiding, sabi natin ay kabaligtaran nung basis na current. So, sino kaya makakapag-correct? Tsaka nang makakapagbigay ng sign? So, let's call Then, po. for letter C, Okay, sige, Mr. Reyes. Ano po kaya magiging dapat?
ito ay magiging pababa. Okay, tapos positive. Tapos, sa kabila naman, okay, correct. Okay? So, lagi niyong tatandaan, just lang, baka kasi makalimutan na sir. Lagi niyo kasing tatandaan, guys, na pag narito tayo kay I1, yung ating induced current, nakadepende kay I2. Pag tayo na kay I2, yung induced current natin, nakadepende kay I1. So, check din natin yung ating dot conversion. Since this is aiding, dapat kabaligtaran. So, halimbawa dito, si I2, kung si I2 ay pataas, dapat yung magiging induced current niya ay pababa. Dahil ito ay si I1, dahil dito ay si I1, dahil si I1 ay pababa, dapat yung induced current natin ay pataas. Okay? So, yun po yung magiging effect niya. Okay? So, let us solve po for this. So, sunod, si KVL naman tayo. So, number 17. Okay, yan. Nakaulit ka ulit. Mr. Ite. Hello po. Okay. Ano magiging KVL natin dito? At KBL ano po? Sa 1. Okay. Loop 1. 6 bar angle 90. Okay. Minus 4. Open parenthesis 4. Plus 8 I po. Which is Okay. I sub 1. Okay. Plus Okay. ano nga? I po. I sub 2. Equals to Correct. 0. Okay. Sunod. Tama po. So, kung yan, pet sub 1, rearrange this in terms of I1. So, si I1 sa kaliwa, the rest ay sa kanan. Okay? So, katulad nung ginagawa ko kanina. Number 28. Ramirez, Kim Claire. Okay, Kim. Pwedeng one at a time lang natin ilipat bago natin i-divide on everything. Pwede rin naman buo. How about B2? We have I2 per rin is equal to 2 ampere and R2 is 20. Oo, nanonood sa gabili ng B2 now should be equal to 40. Nandiyan ka pa ba, Kim? And lastly, B3 we have 2 amperes multiplied by, sorry, this is R3 and B3. Tulog ba yata si Kim? Sige, tawag tayo ng iba. 60 volts. Number 24. Pagkaliwang guys. That should be the value of Hello po, sir. Okay. Sa left side po ay negative, negative, open parenthesis 4 plus A8, ay 8I, Okay. I1, tapos close parenthesis po I1, must be equal tapos equals po, I2 or voltage minus, across each resistor. Wait. Note that the minus 6, ano po, or the given to the problem VS is bar angle 90 po. 20 volts. That should be equal to the Okay. Tapos po, anong sunod na mangyayari? I-divide po ang negative
volts 4 plus 8i po sa both sides po. plus 60 volts. Now, if we total this, should this be equal to the voltage source of the So, ano magiging final natin? Okay. So, I1 is what? Equal to, kindly try to get. Ubra yung bet na yan. Ano pa ga? Ayoko din. Gusto ko yun. Ano po ga? Bebenta mo? Ay, yun na lang gisang. Yun naman eh. Sakto? Eksakto. Eksakto. Meron pa eksakto? Wala. Ano? Eksakto, wala na. Or naman. Okay. Anong lalabas? Kasi if this will not be equal or the sum of the voltage drop of which is stored is not equal to the voltage source, something or there might be a problem on your Solve na po ba? Merong lalabas? checking if your solution for the value of the current and the value of the voltage is correct. Baka Sir, naman- tanong lang po. Yes po. Hindi po magiging negative I1 to yung ano. The value of your Alin po? Hindi po magiging negative I1 sub 2 po yung sa right side. Kasi po, Okay. tinanspose po. Correct. So, Ido. for check. Ilagan po. Ilaga. Correct po. Magiging negative po siya dapat. Okay, sige. Miss Ilagan, kindly continue. Sige, ikaw muna mag-continue. Ano kaya ang lalabas na magiging ano natin dito? Equation. Kahit in fraction na rectangular form para medyo maiksi. If you're asked to solve for the individual power, you solve P1, P1, same goes with P2 or the power of Sir, di ka po pa parang negative po dapat yung nilaman dito. Negative? Ah, sorry. Thank you. Yan pala. Tapos may parenthesis po. Okay, sige. Tama. Or Okay. we can use the derived formula. Ido. Reyes po, sir. Reyes. Ano pa? Or Reyes po. 31. you can also use this. So, sige, Miss Ilagan, kindly continue to. All the values of the current resistance and the voltage. Or, sino makakapagbigay na sa akin ng sagot? Sige. Formula, but for Okay? discussion, Miss Rosales, ano po kaya magiging sagot na dito? as we have Negative 7/10 plus 7/20 po. Negative 7 over 10 plus 7/20 po. sige, pwede naman. Then, at Okay. mamaya, Check ko lang. you can use or you can verify. Equal, ano, I1 is equal to negative 7 over 10 plus I2 po 720. I2. May I2. Saan may I2? Parehas or saan? Volts. Close parenthesis po tapos po I2. So, buo to. P1, Tama po? Or saan part lang? watts. Yes, the question. 10 part lang may I2. Taas lang. Saan? That's correct. Sa real or sa I imaginary? lang po. Sa imaginary po. Sa imaginary lang. Volts, yung solve natin kanina. And we have 2 amperes. P2 is 7 over. Ganyan po. 80 watts. That is correct. Yes po. Wait lang, check ko din. Kasi, We have P3. yes, Mr. Bagani, meron ka bang other answer? Sagot. Hindi ko pa rin kasi nasusunod. Sir, ang lumabas po sa kalkyo ko ay positive po yung 7/10.
Positive 7 over 10. Tapos, anong naging buo mong sagot? We say we want to solve for the total power that is the sum of the equal power absorbed. Yes, this is open. So we got P1 plus P1 is equal to P1 plus P2 plus So, Mr. Buenafe, naging final mong answer? Ikaw ba? Ano Sir, nang sa akin po yung 7/10 I2 plus 7/10 I. 7 over 10, I2, I2 plus 7 over I2 10 I. plus Plus 7 over 7 20 I. I. Yan po yung sa unang equation. So, I1 daw is equals to 7 over 10 I2 plus 7 over 20 I. So, let me check. multiply So, okay, meron pa pong nag-object. Sige, Mr. Licaros. by the total current Sir, ano po, yung 1/10 plus 1/20, close open parenthesis, I1 po yun. Tapos yung may kasunod pa po. Sige, sulat natin dito sa kabila. So, I1 is equals to 1 over 10 plus 1 1 over over 20. 20 Close parenthesis, I, I2 po. I2. Apo. Tapos po, meron pa po kasunod na 3/5, ay, plus 3/5 3 over 5. plus 3/10 I po. May parenthesis, close 3 open over parenthesis. 10. 3 over 10 I po. plus 3 over 10 I. Ganyan po. Apo. Saka ano po. Close open po. Yan. Yan po. So, plus po ba o minus? Plus po. So, yan po ay 6 bar angle 90. So, wag kakalimutan natin kasi dito ang parenthesis. Kaya di kayo nalilito doon. So, kahit hindi na kasi yung isulat, understandable na yun na ano na dapat yun? May parenthesis kasi nilipat natin sa kabila. So, this is over -4 minus 8. Okay, correct. Apelyido po. Sino yung huling sumagot? Licaros po, sir. Licaro. So, yan na po yung una nating equation. So, sige, magtatawag uli ako. notice that if our resistance Number 26. Panopio, ano po kaya ang magiging sunod nating equation? KVL. Dito sa loop 2. Diyan ba si Mr. Panopio? Naririnig po ba ako? Mr. Panopio, wala yata. So, kahit hindi muna kayo mag-soft, but kindly please response if narinig. Baka mamaya ay wala na pala sa meet, hindi ko napapas. Number 3, Bantog. Yes po. Okay. So, could you please give me the second equation for our KVL? Ano po? J1, positive J1 I1. Okay, correct. So, positive J1 or I1. Tapos Tapos? minus po. Minus J5I po. 5I Plus 10 po. plus Plus 10. 10 parenthesis I2 po. I2. Equals 0 po. Correct. it begins So, okay. of a series of states. O diba? We can solve for the resistance of Sino ang tinawag number 3? Sorry.
naman to. Sunod, could you please now simplify number 32, Rosales. So, paano kaya natin ito simplify in terms Sir, of... ililipat muna po. Magiging I1 is equal to 5I plus 10I2 po. Tapos, i-divide po sa I. And I2, i-divide sa I. Both Ano po sides po. magiging final answer? I1 is equals to... Ano I1. po, wait lang. Okay, sige. 5 minus 10I po. 5 minus 10I. I2 po. I. Okay. So, after that, syempre, i-distribute na natin. So, i-equate na natin. So, pwede natin is equals to 1 over 10 plus 1 over 20 I2 plus 3 over 5 plus 3 over 10. We have voltage as the voltage source. So, pwede natin ilipat ito sa kabila. So, magiging 5 minus 10 I Let's focus. minus 1 over 10 plus 1 over 20I. Let's go. So, pag ma-minusin natin yan, I2 is equals to 3 over 5 plus 3 over 10. So, can someone give me the final answer na? Okay. So, pagkatapos yan, i-divide lang natin yung answer nito dito. Okay? So, can someone volunteer na lang? Mag-volunteer pag may sagot na, ha? Multiply by the resistance Rx. If I want to solve for this Bx using the X law, the right formula, I can solve my Bx. Okay, Miss Gabriel, anong lumabas sa'yo? Ang lumabas po sa akin ay 0.0266. 0.0266 0266 po. Angle bar. Angle bar. Negative 116. Negative 116. 0.9061 po. 0.9061. Opo. Yan po yung iyong lumabas. Okay, sige, for a while. Check ko din. Solve, we get the total resistance and we divide the voltage source by the total resistance. Now, if we substitute this Meron po bang ibang in the formula in solving, check ko kung tama ang sagot? Meron po bang may ibang sagot? multiplied by Mr. Buenafe, kasi since ikaw ang unang nakapagsagot, nakapag-raise. 16.6675 per Wait lang. angle. Okay, sige. Meron pa po bang iba? Mr. Reyes? 0.059, 0.059. ano na po pala, 0.0560. 0.056. Apo, 560. 560. Barangle 90. 90. 0.573. but of the resistance to the total resistance 5729 na lang po pala. 5729. 5729. naiintindihan daw ako. Meron pa po bang mag-object? Mr. Villawan? Naiintindihan ako. Sir, 0.05. Apat na decimal po. 0.0600 bar angle 90.5
5730 ay 5729 0.0600 bar angle 90.572 0.5729. Apelyido? Villawan po. William. Okay, correct. So, but since, ano bang hinahanap sa problem natin? Hinahanap, okay, pwede pala muna natin yung i-ship store. Ship store A. So, dahil na-store na natin siya sa A, pwede na natin siyang gamitin dito sa ating equation na 5 minus 10i I2. So, we could say that I2 That is equivalent to I2 is equals to 5 minus 10i. knowing that from our circuit, I1 pala yun? I2 or alpha A. So this is I1. So that would give us, so ako na po magsasagot since ito'y direct na, 5 minus 10i times alpha A. So that would give us a value of 0.6708 bar angle 27.138. So, but ano ba yung tinatanong sa problem? Ang tinatanong is VO. So, paano po kaya pag ang VO na ang hinahanap? So, let's shift random. Okay, sige. Since Mr. Pentinyo, ikaw na agad na nag-volunteer, paano pong gagawin natin para makuha natin yung pinaka-final answer na VO? Ano po sir, dahil po si VO ay nakapwesto sa loop 2, ibig sabihin po ang equation po ng VO ay 10 ohms times I2 po. Okay, 10 ohms times I2. That would give us an answer of ano po kaya? Ano po sir, 0.6000 bar angle. therefore, V1 is equivalent to what? Bar angle ano po? 90.5729. 90.5729. So, false. So, ito na po yung magiging final answer. So, yes po, Mr. Cruzat, question or clarification? Wala po, sir. Sorry. Sige. So, since wala na tayong time, so hanggang doon na lang. So, pag naman po tayo opposing, syempre mababaligtad lang po yung ating sign sa parehas. Ay, hindi ba na parehas? So, pag opposing, so makikita natin yung ating I to I mababaligtad. Technically, parehas pala mababaligtad pag opposing. And then, same KVL, KCL. So, hanggang dito lang din naman po yung na-discuss namin last meeting. So, I'll be seeing you tomorrow face to face. Okay? So, if you want to have advance, so pwede na pong advance sagutan yung hanggang since matatapos na naman natin to sa module. Is 10 volts So, sagutan na po hanggang wait, plus 3.58. saan na ba dito? Wala naman palang sasagutan pa yata dito. Masyado na palang malayo. So, sige. Hindi ko muna ipapapasa, but probably next week Sunday ko na to ipapapasa. Yung magpapaano. Ay, hindi. Yung haba pala nito. Open circuit na pala ito. Okay. Sige, wala muna ako ipapapasa next. So, next week na siguro ako magpapapasa. So, pwede na kayo mag-start mag-utay since next week naman po ako yung magpapasubmit ulit. Okay? So, but bukas, wala muna tayong ipapapasa. So, I'll be discussing the continuation and other topics. So, question, clarification? Yes, Mr. Buenafe? Yes. Sino po may question? Kung si Rosales daw po ay walang points, Bakit may hindi ba ako nalagyan ng point? siya po ang nag-KVL nung sa I2 po. Ay, sorry. Rosales Godwin nga. Ano po? Sorry.
So, any other question or clarification? So, if there are, yes po, Mr. Licaros. Sir, dun po sa I2, iba po yung angle na nakuha ko po. Tama po ba yan? I2, wait lang. Based on calculation ko, tama din po. Tama Ano po din. lumabas? Anong lumabas sa'yo? Wait lang po, sir. Double check. Wait. Ang bar angle ko po ay 37.4428 po. 3/5 plus 3/10 ay close parenthesis over apa na is. Siyempre. 5 minus 10 ay minus 1/10 plus 1/10. Tama po, sir. 5729. Okay? Ay sir, So- baka walang close open parenthesis po yung inyo. Kasi po madidistribute po yung negative eh. Negative 1/10 minus 1/20i po. Naka-close parenthesis na ako. Sige po. Dinirect ko lang ng buo. Try double check mo ulit. Baka Sige po, sir. meron ka, ano, kasi 3/5. Ginawa ko kasi is ganito na. So, diniretso ko na talaga. So, ano bang ginawa ko na? So, okay. So, pwede kasi ang, ano na, 3/5. Three over 5 plus 3/10 ay all over 5 minus 10 ay minus 110, 120. Minus plus na kayo. Yan. So that would give us a value of 3/5 plus 3/10 ay 5 minus 10 ay close parenthesis minus 1/10 plus 1/20. That would give us a value of negative 6/10,001 plus 600/10,001 I, which is equals to 0.0599997 bar angle 90.572. Which is equals to 0.0600 bar angle 90.572. Any other question or clarification? So, dahil kayo naman ay kasabay-sabay pa rin ng O1, O2, O2. Okay? So, if there are no further question or clarification, hanggang dito na lang po muna tayo. I'll be seeing you next meeting. Okay? Thank you po. Sir, pwede po i-download yung ano po, Jamboard po. Yung Jamboard naman, hindi naman yan nabubura. So, mag-view nyo yan anytime. So, just copy the link. Yung link na yan is for good na. I mean, next meeting naman, halimbawa, nag-face-to-face, nag-online class ulit.